Ako'y natutuwa, yung pagbabalik sa pag-host ni Chris Aquino. Meron din tayong mga naririnig na babasa ng mga komento na nabawasan daw ang karisma ni Chris Aquino. Nawala daw yung dating niyang dating sa publiko. Kamukha na niya si Maricel Soriano. Kasi yung taba-taba ng face niya. Dapat daw live. Ayaw nung iba. Yung nakatape. Kondisyon ng katawan ni Chris Aquino na parang simula lang yan, nakita mo hindi tatagal yan. Tungkol sa paghihiwalay ni na OG Diaz at Konsehal Aiko Melendez na dinaan lamang po ni Aiko sa Viber. Viber man yan, Messenger man yan. Parang itinext mo lang yan di ba? Meron akong anak-anakan na politiko na winasak niya. Winasak niya ng todo, kaya siya idinimanda Noong dati niyang karelasyon, alam mo, may mga kaibigan akong professional na nagsabi sa akin, nagpatunaw siya ng taba. Naging successful siya, pero napasama sa pagpapatunaw niya ng taba ng katawan niya ang respeto sa kanyang kapwa. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, Mga pinapagsaha na lunas. tutok na dito lang sa Showbiz Now Na! Yehey! Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika sa buong mundo? Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon o gabi o hating gabi. Kung ano man pong oras kaming dumarating sa inyo ngayon, sa muli po, maaga ang aming pasasalamat. Sobrang salamat po sa inyong pagmamahal. At alam namin, kailangan natin ng mga kwento na makabagbabawas po ng ating kalungkutan, melangkolya, mga inaalala. Kaya nandito po tayo ngayon para magkwentuhan ng mga issue sa showbiz. Di ba naman, Raul Chika? Tama, sagot po namin yan. Pampalipas oras po tayo, sama-sama po tayo magkwentuhan sa aming programa. Ayan. At syempre, sinabi na ni Romel, saan pa po ba tayo magkukwentuhan, magpapalitan ng opinion at magpapansinan ng ating mga komento. True. Dito lamang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Ayan. Ako'y natutuwa, yung pagbabalik sa pag-host ni Chris Aquino. Unang araw, 7 million. Diba? Pangalawa, 2 million. Kasagsagan ng bagyo, 1 million. Ganon kasabik ang ating mga kababayan sa muling pagharap sa mga kamera ni Chris Aquino. Sa kanyang chika. Ano nga ang chika? Chika, ayan, Chief Head of Insight and Analysis. Yeah. Chief Head of Insights and Analysis. Analysis. Wow. Marami na po talagang dyan, sabik na sabik, at talagang pinanonood. Yung 3 bagsak ng promo niya, yung promo video, ang tataas ng views. Kasi nagutom. Sinabik ng bonggang-bongga para kay Chris Aquino yung pagbalikan. Siyempre, titignan kagad nila yung alam mo naman mga Pilipino, yung mabubulaan kagad ang titignan nila, hindi yung para panoorin dahil gusto nila, hahanap sila ng bukas. Ay, nagbago. Okay. Ganyan yun Teka muna, doon sa 3 bagsak ng promo videos na nakakatuwa, di ba? Yes. Yung sa una, maraming napansin ng ating mga kababayan. Yung pangalawa, okay na. Yung pangatlo, napanood mo ba yung sabi niya, ano to, lumilindol? Nawalan pa ng ilaw, brown out. Uwi na lang tayo, let's go home na. Lumilindol, ma'am. Oh my gosh, lumilindol! Mava-vertigo na ako. What's this? Nawalan pa ng kuryente? Ay, nako. Let's just go home. Diba? Sabi niya, kaya umuwi yung Editor. yung editor. Tapos tinanong, where are you? Sabi niya po, Ma'am Chris, umuwi na tayo umuwi po ako. No, come here, sabi niya. Tapos meron pa siyang sinabi, yung kay Piolo Pascual, yung pelikula, si Papa P daw talaga, yung The Height talaga. Date tayo, sabi niya. Ang gwapo talaga ni Papa P. Siya talaga ang Manila's finest. My goodness. Date tayo. Yun yung mga kataklisan ni Chris na kagat sa publiko, di ba? Yun yung dati na kinakagat sa kanya, pero ngayon. Yun nga po, meron din tayong mga naririnig na babasa ng mga komento na nabawasan daw ang karisma ni Chris Aquino. Nabawasan in the sense na nawala daw yung dating niyang dating sa publiko. Siguro wag natin pagkumparahin. Ilang taon po bang namahinga si Chris Aquino sa pagharap sa mga kamera? Natural, hindi po agad-agad yun makukuha ni Chris yung ritmo
mo. May rhythm yan Yes. di ba? Bago niya makuha ulit yung dati na kinagiliwan natin at minahal natin sa kanya, matatagalan yun. Oo, at saka isipin nyo, ilang taon ba si Chris Aquino nung ginagawa na yung kinagigiliwan natin siya? 30, 40, 45. ngayon, iba na po. Ang hindi nawawala yung titulo niya. Yes. Queen of all media. Yun po yun. At saka may nagsabi, kamukha na niya si Maricel Soriano. Kasi yung taba-taba ng face niya. Kamukha daw ni Mariano. Bumalik din mula sa matagal na pagpapahinga. Sabi ko naman, kung ang kamukha niya si Maricel Soriano, abay napakaganda. Maganda. Para ikumpara ka sa isang maganda, magaganda kayo. Di ba naman? Yun lang dapat daw live. Ayaw nung iba. Yun nakatape. Ano lang po yun? Promo video lang po yun. Tingnan po natin kung ano ang kanyang mga susunod na ilalatag sa atin nung kanyang gagawin. Di ba? Ganun yun. Binabubulaan nga nila ito na hindi ito magtatagal kasi sa nakikita nila yung mga Kondisyon ng katawan. kondisyon ng katawan ni Chris Aquino na parang simula lang yan, nakita mo hindi tatagal yan. Parang mga ganyan. Yung regular ang Oo. sinasabi nila, hindi raw tatagal dahil nakita naman daw natin hindi makatayo. Kung hindi pa yakapin ni Bimbi para itayo, hindi niya kaya Kaya. yung kusang pagtayo. Yes. Kaya lagi lang siyang nakatayo. Pero nung nag-edit na siya, pinakailaman niya yung editing ng chika, nakaupo naman siya, di ba? Hindi po natin siya ma-expect o maaasahan na i-live yung show niya. Oo. Mahihirapan. At saka wag ho tayo mag-expect too much kay Chris Aquino ngayon kasi Ah. meron siyang dinaramdam pa eh. Pag nawala yan, asa mo, aariba ng bomba Babalik yan. yung dating-dating. Oo. Di ba? Correct. Kasi pag magla-live siya, syempre po, kung ngayon nga, nanghihingi siya ng pahinga. Pero napaka-professional tinatapos niya ang kanyang trabaho. Dapat ang cut-off time niya, alas 12 ng ating gabi. Hanggang 1:30 umabot sila. Tinapos niya Isipin mo yun. yan, Kaya yan pa rin po yung disiplina na meron si Chris Aquino. At wag po kayong mainip. Sigurado yung hinahanap yung kataklisan ni Chris, nandyan yan, di mawawala yan. Hindi mo mawawala yan. Abang lang po tayo. Oo, simula pa lang naman. Nag-start pa lang. Pati editing, inuupuan na niya. Yes. Ganun siya ka-perfectionist sa totoo lang. Correct. Kaya ang chika, ang Chief Head of Insights and Analysis, magiging kaabang-abang po ito. At talaga naman, kung yung promo video nga, ilang milyon na ang views, di ba? Pinag-usapan. Paano pa pag nagsimula na talaga siya ng pagsultada sa kanyang programa? Sigurado yan. Alam po namin, lahat tayo'y sabik na sabik sa muling pagbabalik ni Chris Aquino. Kantahan mo siya. Welcome back, Miss Chris. Ito na yung kakataya. Ito, paborito niya to kasi kumanta nito si Regine. Kaya paborito Okay. niya. Yung tanging mahal sa puso ko, ikaw lamang. Sabihin mong pag-ibig kong minimithi o inaasam. Kailan pa ba maririnig ito, sinta? Kung sana'y makapiling ka habang buhay, aking sinta. Pasensya ka na ha. Hindi ako pamilyar sa kanta Oo. niya. Naano ko lang to na sa TikTok kasi naging viral to sa TikTok. Ayun. At maganda. Basta Regine Velasquez. Uy, nadagdagan ng isang gabi ang kanyang concert. Bili na tayo. Magkita-kita tayo. October doon. 17, 18, May 19 pa. Habol na po tayo sa ticket sa third night ng concert ng ating Asia Songbird. Finale. Ayan. Ganon. Hindi pa siguro. Siguro. Siguro hindi pa. Actually, hindi mahirap pumapayag ang mga fanay niya. Hindi niya iiwanan yan. Ang mundo raw ng musika kapag nagpaalam na si Regine ng mahabang panahon or na talagang magpapaalam na hindi na magiging tulad ng dati. Ayo, malungkot na. It will never be the same again. Yes. Yun yun. Okay, dito na tayo. Noon pong nagsalita ako tungkol sa paghihiwalay ni na OG Diaz at Konsehal Aiko Melendez na dinaan lamang po ni Aiko sa Viber. Viber man yan, Messenger man yan. Parang itinext mo lang yan Text lang. di ba? Hindi ko po nakausap si OG Diaz. Nasa Amerika po siya. At kilala po ako ng aking mga kaibigan. Hindi ako mahilig tumawag. Ano, Romel? Oo. Hindi po ako mahilig makichika sa telepono. Mahilig ako makipag-text pero hindi ko ginawa. Nasa Amerika po noon si OG Diaz nang ako yung magdesisyon na mauna na sa pagbibigay ng aking opinion tungkol sa nangyari. Hindi ko po talaga matatanggap yon mula kay Aiko Melendez. 13 anyos pa lang po siya. 13 years old. Alaga na po siya ni OG Diaz. Magpi-51 na siya ngayon. That means 38 years. Silang Mahigit magkasama. na 3 dekada. Mag-aapat na dekada. Kapag kayo po ba ay tinulungan, iningatan, minahal, at talagang inalagaan ang gusto ng isang tao, deserve po ba niya na magpaalam lang kayo sa Viber o sa Messenger o pa-text-text?
Hindi po, hahanapin po natin yung pagrespeto mula kay Aiko Melendez. Maaaring nagpadalos-dalos siya. Akala niya siguro madaling tanggapin ni Ogie na nagpaalam siya sa magitan lang ng ganyan. text. Oo, ano ba naman yung tinawagan niya si Ogie? Dati naman nagagawa mo. Ano ba naman yung hinintay mo ang kanyang pagbabalik? Saka ka magpaalam ng personal. Ganun lang yon. Hindi yung dinaan mo lang Sa text. Sa text. Ano yon? Sa Viber? Ano yan? Nag-chat ka lang? Ganun ba? Deserve ba ni Ogie Diaz yon? Sa 38 taon na inalagaan kanya, iningatan. Hindi ako papayag talaga. Hindi ako makapapayag. Pero sabi ni Miss Aiko, okay naman daw sila. Mahal pa rin daw niya si... kahit ano Ogie naman, Diaz. kaya naman sabihin ni Aiko na nahipo na niya ang buwan at ang araw. Kahit sino. Naratibo niya yun eh. Ano naman ang naratibo ni Ogie? Yun ang Yun ang aantayin natin. aantayin natin. Yung okay naman daw sila. Ikaw ba kung inalagaan mo ko ng halos 4 na dekada, tinext kita, Romel, magpapaalam na ako sa'yo, tinext lang kita, matatanggap mo. Etong ang sabi ng mga Pilipino, dapat daw sa mga ganitong pagkakataon, personal nga, exactly. Tama. Dapat yun eh. Personal. Buong respeto. Oo, yun dapat. Kasi sa 38 years nagagawa mo naman yan. Yung tao na nag-alaga sa'yo, nag-ingat sa'yo at dumepensa para sa'yo, ganun lang, dadaanin mo lang sa Messenger o sa Viber. Hindi tama yun. Hindi ako talaga sang-ayon doon. Okay? Tapos, eto na. Siyempre si Ogie hindi magsasalita. Ayaw niya dahil sa kanilang pinagsamahan. Ako po ay nandito. Alam niyo naman po ang istorya ni Ogie Diaz. Parang kaputol na kahoy na nakita ko sa dalampasigan. Si Ogie, nilinis ko. Pinag-ano ko talaga siya, pinuhunanan ng emosyon, ng panahon. Hindi po ako makapapayag na ang isang anak ko o anak-anakan na galing sa aking puso ay basta na lang ganun ang gagawin ng minahal niya at inalagaan niya. Hindi po ako talaga papayag. Ibas niyo na po ako mula ulo hanggang paa. Sabihin niyo na po ang pinakamasasakit na salita laban sa akin. Dahil sa pagtatanggol ko at pagdedepensa kay Ogie Diaz, hindi ko po kayo aawayin, hindi ko po kayo babalikan ng masakit na salita dahil opinion nyo po yan. Pero sa akin, sana'y marinig nyo rin at unawain ang aking opinion bilang nanay-nanayan ni Ogie Diaz. Sa akin po siya nang galing. Minahal ko po siya ng todo at hindi po ako papayag na bastusin siya ng kahit sino habang nabubuhay ako. Tinatayaan ko yan, Romel. Ayun. Kahit sa mga anak-anakan ko pang iba na minahal ko talaga, tiniingatan, hindi ako papayag na ganunin kayo. Ganun yon. Eto na ngayon. Ano ba talaga ang pinag-awayan ni Ogie? Yun na maraming at ni Aiko? Ano bang ano mo? Actually, wala pa akong idea kung anong, pero sa pantaha ko, kapag naghihiwalay ang sino man, may something yan. Oo, siradong meron. Merong something, hindi naman maghihiwalay lang to ng, lalo na, ganun pa ang pagkakahiwalay. Ang sabi, politika. Dahil pinklawan daw si Ogie, DDS naman daw si Aiko. Pareho po nating nirerespeto ang magkabilang kampo. Wala po tayong problema dyan. Ang politika po ay hindi dapat maging dahilan ng paghihiwalay at pagkakasira ng pagkakaibigan at ng isang samahan. Walang problema doon. Pero ako, palagay ko, may mas malalim. May mas malalim dito. Hindi ko palang nakakausap si Ogie. Kapag nalaman ko, sigurado yan, mauunawaan ko at hindi ko rin lalong mauunawaan si Aiko Melendez. May mga nagtatanong po, ano daw ba naman ang pinaghiwalayan ni Aiko Melendez at ni Congressman Jay Kong Hoon? Naalala mo, nung sa isang vlog nila ni Juan Mig Bondo, meron siyang sinabi na tungkol sa mga pinagdaanan niya. Anong sabi ni Juan Mig? Ang taong narcissistic, hindi na magbabago yan. Meron silang ganung pinag-uusapan may about sa pinag-usapan narcissistic. sila. Yung pong salitang narcissistic, o ibig sabihin, makasarili, maramot, yon. Galing kay Aiko yun eh. Oo. Yung narcissistic, si Congressman Jay Kong Hoon. Alam mo, Romel, ano? Kaya si Aiko, 50% lang ang aking paniniwala sa mga salita niya. Noong 2010, 2011, meron akong anak-anakan na politiko na winasak niya. Winasak niya ng todo, kaya siya idinimanda eh. Noong dati niyang karelasyon, gumawa siya ng gumawa ng issue na magkarelasyon yung dalawa. Dahil naghiwalay na nga sila. At nung maghiwalay din naman sila, nitong iba pa niyang nakaano, di ba ganun din naman ang ginagawa niya? Si Jo Marie Iliana, di ba sinira din niya? Maghapon, magdamag, naghihintay ang anak niya, hindi naman siya sumisipot. Kay Martin G. Kane, may ganyan din. Nakakapagtaka ba na siraan niya ngayon si Congressman Jay Kong Hoon na sip-sip daw sa administrasyon porque siya ay DDS? Nakakalungkot lang, no? Dapat walang ganon. Oo, ang lalim na ng pinanggalingan. Ito Ilang taon sila. Oo. Tapos eto pa, pinangakuan daw si Aiko na siya ang gaganap doon sa role bilang Bibi Sara.
sa life story. Siya daw ang pinangakuan. Kaya pala mula kay Mayor Joy, Mayor Joy, Humiwalay siya. super close siya dati. Biglang baligtad, di ba? Kaya, alam mo, dito sa usapin na ito, nako Aiko, nag-uumpisa pa lang ako. Kung ang gusto mo talaga ay isang marespeto na pagpapaalam, dapat inisip mo na si OG Diaz ang dahilan kung bakit may mga bagay-bagay kami at kwento tungkol sa'yo na hindi na namin itinutuloy bilang respeto kay OG Diaz. Pero ginanyan mo siya, masakit ang loob namin. Yun. Mangingay man siya ng tawad kay OG ngayon, mabubura mo pa ba na nung makipaghiwalay ka, tinext mo lang siya, binaiber mo lang? Yun lang naman yun, di ba? At ngayon, ang sabi ng marami, sila ni Juan Mig Bondok ang magkakulab. Ayun naman ang nakikita natin. Lagi sila magkakalap. Magkasama kung saan-saan. Silang dalawa talaga, gumagawa sila ng kanilang content. Siya daw ang magpo-produce, si Juan Mig daw ang magmamahala ng production. Team na talaga to. Team Partner na sila. talaga. Oo. Partner na. Alam mo, okay naman yun eh. Oo. Nagmamahalan sila eh. Nag-iibigan sila. Sabi nga nila, 19 years ang nakaraan. Oo, tinuloy lang nila ngayon. Itinuloy lang nila ngayon. Talaga ba? Yun lang naman yun eh. Di ba? Talaga ba? 19 years? Ayan na. Magsisimula na yung mga ganyan. Tinanong mo ako kanina kung manghingi ng sorry sa akin. Oo, kung tatawag sa iyo si Miss Aiko Melendez, anong gagawin mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Tatanggapin ko ang tawag niya, pero sa pagtanggap ko ng kanyang tawag, hindi nangangahulugan na maniniwala ako sa mga sinasabi niya. Mahirap. Pag sinabi ni Aiko na ang waterfalls, pataas, ang daloy, maniniwala ako na mahahawakan niya ang araw at buwan. Magaling magsalita si Aiko. Glib talker si Aiko Melendez, kaya marami siyang napapaniwala. Yan. Sa totoo lang, sa punto ng pakikipaghiwalay sa kanyang karelasyon na hindi maayos, ikaw yan. Sa punto ng pakikipaghiwalay sa iyong manager na wala kang respeto, ikaw pa rin yan. At sabi ko nga, nagsisimula pa lang ako. Hindi pa tayo dumarating sa katanghalian, may gabi pa. At sa pakikipag-usap ko sa aking mga kaibigan, Romel, di ba pinapansin natin yung sobrang kapayatan ni Konsehal Aiko Melendez na hindi na bagay sa kanya. Yes. Nangungulubot na pati ang mga balat niya. Sobra talaga, parang anorexic na ang dating niya. Alam mo, may mga kaibigan akong professional na nagsabi sa akin, nagpatunaw siya ng taba. Naging successful siya, pero napasama sa pagpapatunaw niya ng taba ng katawan niya ang respeto sa kanyang kapwa. Nakakalungkot yun. Kalungkot. Napasama daw ang respeto sa ipinatunaw niyang taba. Diba? Romel, ano bang ano? Bakit? Grabe, ang habang mga salaysay pala ito. Oo, nagkaroon Oo. noon talaga ng ano eh. Nakiusap lang si OG sa akin. Kaya natatos yun. Pero alam ko kung ang bibig ni Aiko Melendez ay gaano kalaki at kung paano kayang-kaya niyang gumawa ng mga senaryo. Lalo na sa mundo ng politika. Ngayon pa nga lang, nagsisimula ka na, di ba? Di ituloy natin. Okay? Ayan na. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Para hindi ka pa rin makauma. Oo, kasi yung grabe. Yung ano. Hindi ko kasi sinasabi sa'yo Oo. yan. Kahit minsan. Hindi. Hindi ko lang nga nalaman ito mga kwentong ito. Diyos ko. Okay. So ito na lang. Ito, alam niyo na tong kwentong ito. Kaya naku, kahulaan niya lang kung sino ito. Dahil ito, talagang pinag-usapan ito ng buong bonggang-bongga. Ang bibira ito isang male personality na kung saan ay nasasangkot na naman at nasasama ang kanyang pangalan sa kagagawan ng kanyang kapamilya. Na ito pala talaga tong si ating blind item. Talagang nuknukan ng bait. Suportado ang kanyang pamilya. Lahat ginagawa. Pero sa kabila ng ganon, hindi pala hindi pinapahalagan ang kanyang tulong na ginagawa. Kasi tayo, kahit mabait tayo, maganda ang puso natin, meron din tayong hangganan. Ayun, eto ngayon ang nararanasan na ngayon ng male personality natin na kung saan give up na talaga siya. Paano ba hindi siya give up? Dahil? Kasi naman, Diyos ko, ilang beses na pala ito nagsusumbong ang mga Tagaloob. Ang mga tagaloob. Kasi minsan, eto na ang eksena ha. Gustong magkape, hinahanap yung takure. Wala. Nasaan? Wala. Eto na, pumunta. Takure yun, ha? Takure yun, takure. Eto Whistling na. kettle. Yes! Yung mapaalam mo talagang magkakape ka talaga, di ba? Hanapin mo yun. Gano, wala. O baka coffee maker. Yun, coffee Pwede. maker yun kasi social sila. Coffee maker May yun. Coffee maker, eto natin. Nabwisit niya yun. Ano ba? Nasaan napunta ito? Nagpunta ng garden. Pagdidilig na lang saan, magpapalamig ng ulo. Walang halaman. Nawala yung mga halamang mamahalin. Totoo. Sa paso. Yes. Ano ba ito? Saan napunta yung mga gamit ito? Wala yung kettle, wala yung halaman. Pumasok ulit siya ng bahay. Naku, kasi maghahaponan na, magsasaing na siya. Walang kalan.
Yung rice Rice cooker. Wala. Nawawala. Oo. Eh, dinaan sa pagkanta na lang. Eto na, sabi ko, sige, okay, pampalamig ang ulo, kakanta na lang nga ako. Dahil, hinahanap. Sabi punta sa salas, nasaan na? Wala karaoke. Wala yung karaoke. Wala lahat yung hinahanap na kung saan yung pwede mong mabitbit. Wala lahat. Kasi, Eto na nga. ninenenok. Oo. Binibenta. Binibenta pala nito, yung kapatid nitong ano. Ayun, sinabi ko na. Ang mga detalye po nanggagaling sa loob, Oo. hindi sa labas. Correct. Abay ako man, may Santo Kristo ka man sa dibdib, ika nga, mapupuno ka rin. Oo, la. Tigilan mo rin sa pagtulong. Kung ang baso ng lagi natin nalalagyan, Mismo, di ba? oo. Umaapaw yun kapag Oo, ano, di totoo. ba? At ang bigas, pagka sobra na, kinakayos na mo yan. Ito ngayon ang nangyari, give up na talaga siya sa kanyang kapamilya. Kaya pala gusto niyang ibalik sa rehab. Ayaw. Sumakas. Sumukas nga, ano pang gagawin niya? Ikaw na yung nagpupursige, ikaw na lahat. Tumutulong. Ikaw pa yung napapahamak, ikaw pa yung wala kang sinasabi pa ng wala daw pagtulong, pagmamahal sa kapamilya itong sila Nako, laki. hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa sa pagbibigay ng mga clue. Ang apelido nitong blind item natin, Isang Bayan sa Pangasinan. Naku, sabi ko na nga kasi nakita ko yung nadadaanan ko yan Oo, bumibili kang bagoong. Saka unas-unas. Ay, oo. Basta ako naalala ko lang dito yung isang sikat na actress dati. Oo. Huwag na natin Basta. banggitin. Yes. Eh, yung kapatid, ano ang maaalala mo sa kapatid? Singer. Ay! Nang Hinayang. Ayun. Nang hinayang ang puso ko. Yun ang nararamdaman ng kapamilya. Oo. Naku naman, mga SNNers naming mahal. Eh, sinabi na po namin mga clue na pagkalinaw-linaw. Siguro naman, Tito Manny Garcia at Tita Norsky, saang bansa man kayo nandun ngayon? Palagay ko, nasa Switzerland. Mabuti pa kayo. Buti pa kayo. Nayayakap nyo si Seth at saka si Baby Emilia. Happiness. Kuhang-kuha nyo na yan. Maraming salamat sa inyong malayo ang suporta. At syempre, wating-wating ng London. Ikaw ang nagsabi, ay nako, ano ba yan? Diba? Nako, grabe talaga itong pangyayaring ito, diba? Grabe. Okay? Ano pa? Sino pa? Miss Nags ng Belgium, mga Tala Girls, MM Ladies, at Tingalingaling Angels. Ay nako, Doc Juris Channel, Papa Marlon, and Mama Luisa. Syempre, Ray R. Reyes, Dims Ignacio. Hindi maitatago sa inyo ang pangalan ng magsyupatid na ito. Yes. At dito sa ating bayan, Direk Franny Zamora, nako naman, Jamie Dasha, Dan Clavesillas, Tita Nene Olanday. Nako, kuha nyo na yan, Guyson Magdadaro. Di ba? Randy Balaguer. Randy Balaguer. Lara May Abrigo. At saka, Marichu Fermacion Espiritu, lahat ng mga SNNers na tutok sa ating blind item. Salamat po sa inyong lahat. Ayan. At sigurado naman, wala na pong mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabawang basuran at walang electric fan. Kaya Ayan naman, ako, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama rin po ang Roma Chica Vlogs to. At please, don't skip. Magtulungan po tayo. At ang Showbiz Sound na official po namin ng TikTok, please follow us. Salamat po. Ayan. At syempre naman, hindi ko malilimutan, kahit tayo hindi nakadalo sa kanyang birthday, Tita RC Hernandez ng Twin Princess Gems, dyan po sa Shopsville, Green Hills. At punta rin po tayo sa Marriott Hotel sa Manila para makapamili po tayo ng kanyang mga pieces of jewelry na talaga namang ang gaganda. Brilyong-brilyo. At talaga po halos wala kayong pamimilian, wala kayong tatanggihan. Tatangkasin nyo. Ay, nako, sa ganda. yun. Legit na legit, di ba naman? At syempre, Romel, maraming salamat Salamat sa'yo. po sa inyong lahat. At sa muli po mga kachika naming mahal, sobrang salamat po sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal at lalong-lalo na po sa oras. Iyan po ang pinakamahirap ibigay sa ating kapwa pero binibigay niyo po sa amin dito sa SNN. Maraming salamat pong muli sa inyo. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Tanging mahal sa puso ko, ikaw lamang. Sabihin mong pag-ibig kong minimithi o inaasar. Regine. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, ano ba mga pinapagsaha na lunas? Tutok na dito lang sa Showbiz Now!